Guys, so kakatapos ko lang mag-social media kanina. Sorry, lakas ng blower. Anyway, kakatapos ko lang mag-social media kanina. Tapos, may mga dumadaan sa feed ko na about teenage pregnancy. Tapos, like, napaisip ako, bakit ang big deal neto sa Philippines? Tapos, like, nag-search ako. Then, may lumabas na article na big deal pala ito kasi yung Philippines is isa siya sa may mga pinakamataas na teenage pregnancy dito sa buong Asia. Yun. Buti na lang hindi buong mundo, diba? Grabe naman. Anyways, yun. Tapos like, big deal din siya kasi yung syempre yung mga parents nila mag-aalala sa mga anak nilang nabuntis ng maaga. And then, nakaka-effect din to sa mga nabubuntis ng maaga kasi yung future nila, hindi nila mabibuild kaagad-agad since yun, need pa nilang buhayin yung anak nila and then yung education nila. Since maaga silang nabuntis, need nilang mag-stop sa pag-aaral. Tapos like, delikado din yung health nila since bata pa sila, hindi pa kaya masyado ng katawan nilang magdala ng bata. So, yun. Kaya siguro, mataas yung, or more like, big deal sa Philippines, yung teenage pregnancy. Kaya, yun. So guys, nandito ako ngayon. Nakatambay dito sa terrace namin. Tapos bigla ako napaisip. Ano nga ba yung mga pangunahing sanhi ng teenage pregnancy? So inisip ko kung ano bang mga sagot doon. At unang-una ay ang kawalan ng sex education dito sa ating bansa. Kasi syempre, kung wala kang alam doon sa papasukan, ano mangyayari sa'yo, di ba? Then, ang mga naisip ko pa ay yung pang-abuso sa mga nare-rape at etc. Ano pa ba? Naisip ko din ang peer pressure. Kasi syempre, naisip na mga walang alam, mga hindi pa educated sa field na yon ay parang napag-iiwanan sila, ganyan. So, parang yun lang naman yung naisip ko mga sagot. So sana, masolusyonan na to. Thank you guys. So ngayon, pag-uusapan natin how does the teenage pregnancy affect the family. So siyempre nakaka-apekto ito sa pamilya. Bilang isang estudyante, kabataan at anak ay hindi pa tayo financially stable. Kumbaga, humingi pa tayo ng tulong at suporta sa ating mga magulang. So bakit hindi pa tayo financially stable? Dahil tayo ay mga estudyante pa lang at hindi pa mga nagtatrabaho. Ganon din ay magiging dagdag pasanin tayo sa ating mga pamilya. Bakit? Dahil sila ang sasalo sa ating mga gastusin, responsibilidad, dahil sa pagiging responsable natin. Nagdudulot din ito ng tensyon sa loob ng tahanan dahil sa pagiging dagdag sa gastusin, dagdag sa responsibilidad, at dahil sa mga nasirang pangarap sa iyo ng iyong mga magulang. So, bakit nga ba nagiging malaking issue sa isang pamilya ang pagkakaroon ng maagang anak? Dahil tulad nga na sabi ko, magiging malaking pasanin ka sa iyong mga magulang. At maraming mga oportunidad, maraming mga pangarap na maaaring hindi mo makuha dahil sa isang pagkakamali lang. Question number 4. Ano ang panganib sa kalusugan ng teenage pregnancy? Ang mga panganib na dala ng teenage pregnancy ay ang pagtaas ng tsansang magkaroon ng komplikasyon sa dugo o anemia, magkaroon ng maternal death o pagkamatay ng nanay sapagkat hindi niya kayang sustensyon ang nutrisyon ng bata o hindi niya kinaya ang pagdadalang tao o pagbubuntis. Ikatlo naman ay maaaring lumabas ang bata ng malnutrition o kulang sa timbang sapagkat hindi nga siya nasustentuhan ng kanyang magulang ng maayos.
dahil nga hindi ganon ka-develop yung kanilang katawan para i-handle ang pagbubuntis sa ganong edad. Yun lamang. Number 5 question. Ano ang maaaring gawin para mabawasan ang teenage pregnancy? Ang dapat nilang gawin is dapat mas matutukan yung mga teenager kung ano yung tama at mali towards the sex education. So dapat mas matutukan sila dun sa problem na yun, since nowadays para mas tumataas yung percentage ng teenage pregnancy dito sa Pilipinas. And not only that, hindi lang yun yung nagiging cause ng teenage pregnancy or parang pagtaas ng teenage pregnancy, since dapat din gawin ng mga magulang is dapat matutukan nila yung mga anak nila towards that issue. Kasi minsan kasi pag di nila natutukan or pinapabayaan lang nila yung mga anak nila, parang yung mga bata or yung mga teenager, parang free sila na gawin yung mga gusto nila without knowing yung responsibility. So yung free will lang nila yung mas nagiging focus lang nila, kaya nagagawa nila yung mga bagay na bagay kahit alam namang natin na di tama. So parang napapabayaan yung mismo responsibility nila as a student or may say as a son or daughter. So yun lang naman.